gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa kawalan ng merit, ibinasura ng Korte Suprema ang electoral protest si dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Unanimous po ang desisyon ng 15 maestrado na umupo bilang miyembro ng Presidential Electoral Tribunal. Ang petisyong yan ay nag-ugat matapos matalo si Marcos sa dikit niyang kalaban sa pagka-vice-presidente na si Robredo noong eleksyon 2016. Narito ang pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Matapos ang halos 5 taon, ibinasura na ng Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal ang electoral protest na inihain ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Unanimous ang desisyon ng 15 maestrado. The Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal, unanimously dismissed the electoral protest filed by former Senator Bongbong Marcos Jr. against Vice President Leni Robredo. Out of the 15 members of the tribunal who were present in today's meeting, I was informed 7 members fully concurred in the dismissal, while 8 concurred in the result. Inihain ni Marcos ang electoral protest noong June 29, 2016, isang araw bago formal na umupo sa pwesto si Robredo para hingin sa PET na siya ang ideklarang panalo dahil maanomalya raw ang pagkapanalo ni Robredo. Ang nakuhang boto ni Marcos sa eleksyon 2016, 14,155,344, habang si Robredo, 14,418,817. Ang lamang ni Robredo, 263,473. Sa kanyang electoral protest, may tinawag si Marcos na 3 causes of action. Ang una, na kompromiso niya ang automated election system kaya hindi ito pwedeng pagkatiwalaan sa pagdedeklara kung sino ang nanalo. Ibinasura ito ng PET dahil wala itong saysay. Sa pangalawang cause of action, hiniling ni Marcos ang revision of ballots o mano-manong bilangan sa mahigit 36,000 na clustered precincts kasama ang mahigit 5,000 sa tinukoy ni Marcos na pilot provinces ng Iloilo, Camarines Sur at Negros Oriental. Pero nang matapos ang bilangan, lumaki palalo ng tinatayang 15,000 ang lamang ni Robredo kay Marcos. Sa pangatlong cause of action, hiniling ni Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa pagka-vice-presidente sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan dahil nagkaroon daw ng terorismo, pananakot sa mga botante at pre-shading ng mga balota. Pero sabi ng COMELEC sa PET, walang failure of election sa mga nabanggit na lalawigan. Si Associate Justice Marvic Leonen ang member in charge na siyang namuno sa pagdinig ng PET. Sa press conference ng PET, unang inanunsyo ang desisyon kaya't wala pang formal na pasabi sa mga company na Vice President Leni Robredo at dating Senator Bongbong Marcos. The deliberations of the tribunal is highly confidential. So this is our announcement. So this is the first time that we're announcing this. The parties will be provided copies of the resolutions. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.